gawin mong exciting ang iyong pag-iipon. Kung pananaw ng mga tao sa pag-iipon ay boring at hindi natin sila masisisi dito dahil ang mga utak natin ay nakondisyon na mag-respond sa mga immediate rewards. Halimbawa, kung sakaling nakaupo ka ngayon sa harap ng mesa at nakita mo na merong chocolate na nakalagay, paniguradong kakainin mo ito agad at hindi mo na iisipin kung ilang calories at asukal ang meron dito. At ayon sa mga scientists, ito ang tinatawag na immediate return environment. Kung bibili ka ngayon ng mga gamit at kung kakain ka ng mga matatamis, instant kang makakaramdam ng saya sa iyong mga desisyon. Pero ang problema lang sa ganitong pag-uugali ay hindi ito maganda sa long term. Posibleng masaya ka ngayon pero meron itong kapalit mamaya. Katulad ng kakain ka ng mga matatamis na pagkain ngayon pero pagkatapos ay sasama naman ang iyong pakiramdam. Gagastos ka sa iyong mga luho pero mamaya ay kulang na ang iyong pera. Masaya lang siya gawin sa umpisa pero hindi ka nito mabibigyan ng long term na kasiyahan. At ang kasalungat naman ng immediate return environment ay delayed return environment. Kung mag-iipon ka ngayon, hindi ka yayaman agad. Kung nag-i-exercise ka ngayon at kumakain ng mga masustansyang pagkain, hindi ka agad papayat. Kung nagsisipilyo ka ngayon, parang wala naman itong impact sa ating kalusugan. Pinapakita dito sa delayed return environment na lahat ng mga bagay na kapakipakinabang sa long term ay hindi ganun kasayang gawin sa short term. Dahil ang kanyang reward ay hindi mo agad makukuha ngayon. Kaya dito ako napaisip na paano kaya gawing exciting ang proseso ng isang meaningful na goal, katulad ng pag-iipon. Alam nating lahat na mahalaga ang mag-ipon para meron tayong perang magagamit sa panahon ng emergency. Makakapagsimula tayo ng sarili nating negosyo, makakapag-invest din tayo at makakapag-retiro na merong naipundar. Pero dahil matagal pang mangyari ang mga ito, ang nangyayari ay ina-underestimate natin ang pag-iipon at hindi natin ito ginagawang priority. Kaya ang magandang gawin mo para maging exciting ang iyong pag-iipon ay gumawa ka ng reward system. Alamin mo ang mga bagay na masaya kang gawin at i-reward mo yon sa iyong sarili every time na nakakapag-ipon ka ng pera. Pero maging mindful ka pa rin sa mga reward na ibibigay mo sa iyong sarili dahil baka mas malaki pa ang halaga nito kumpara sa iyong ipon. Kailangan mo lang simplihan at unahin palagi ang pag-iipon. Pwede kang pumunta sa salon, manood ng sine, bumili ng libro, kakain sa restaurant at uminom ng kape sa Starbucks. Marami pang paraan kung paano i-reward ang iyong sarili sa mga simpleng bagay. At ikaw bilang isang mature at responsableng tao, mahalagang gawan mo ng paraan kung paano gawing exciting ang iyong pag-iipon.